Magandang araw ulit sa inyong lahat. Nandito tayo ulit sa farm. At ito yung greenhouse natin kasi nag-snow na naman. Kala ko hindi na mag-i-snow, tapos biglang nag-snow. So, kapal na naman ng snow. Ay nako. Tapos yung van na ginagamit natin sa panglinis, eto, nasira. So tinanggal ko yung gulong kasi nasira yung CV joint nya. Ayan o, ay nako, nasira yung CV joint nya. Ayan o, so hindi umigot yung gulong. So nakabili na tayo ng bagong CV joint, kakabit natin. Ayan siya, yung CV joint para magamit natin kasi hindi natin magamit tong van na to. Hinihintay ko yung kaibigan natin na gagawa, magkakabit kasi hindi ko kaya ikabit. Tinanggal ko lang yung mga gulong kasi yun ang kaya ko. Ngayon pupunta tayo dun sa may garage, sa tool shed na ginawa natin nung nakaraan. Malaking tulong kasi naipasok ko na yung motor natin dun. Ano yung dalawang gis ko, 6 yun sila, kaso nga lang namatay yung 4 kasi nasunog kasama nung kambing. Nasunog kasing barn nila. Sayang, madami na yung kambing ko. Mga ilan na ba yun? 16 na yun sila. Tapos nasunog lahat kasi nasunog yung propane heater ko eh. Yun yung pinanggalingan ng sunog. Dito tayo sa tool shed. Ayan, kukunin ko yung gamit ko rito na iba kasi subukan ko magtayo ng turn left sa loob ng greenhouse. Ito yung motor natin, napasok na natin sa loob, tapos kinalas ko siya kasi nagasgasan siya. Ang daming gasgas. Oh, yung mga gasgas niya, ang gasgas. Ayan o, so hinang ko siya dyan, lilihain. Ayan, puro gasgas. Lilihain tapos pipinturahan kasi dati pintura nito yung red, tapos pinalitan ng kulay itim. So lilihain ulit tapos pinturahan ng itim kasi mas maganda siguro pag itim. So ayan siya, ito yung motor kalansay pero gumagana to. Siguro nakakinawa siya kasi wala na siya dun sa labas. Mahina na yung battery niya siguro. Kaya na umagat. Ayun na umanda. Mahina yung battery. Palitin na siguro. Nagka-crank siya yung battery. Yung malit lang. Mahina na yung battery niya. I-charge siguro ulit. So, ayan siya. Ano ba yung kukunin ko dito? Yung ano kukunin ko dito. Ano yung sa dito yan? Dito lang kung nasaan na yan. Saan na yan? Yan, tas saan na yan? Hindi ko makita. So, kukunin natin. Ang daming kalat eh, oh. Hindi naman masyadong kalat na kasi naayos na. So ayan siya. Ay, mandar nga. Ba't kaya? Ano yung battery ba? Ano yung umandar? Nagbabackfire.
Ayos to ah. Nag-backfire siya. May backfire siya. So gumagana yan. Nakondar kayo muna sa ano. Ako pa yung mandar na yan. Wala yung ano ko. Hinahanap ko. Yung seedling. Sana po dito ko nilagay yung seedling ko eh. Pero hindi ko na siya makita. Kasi nakaya yung punta. Or nandun sa loob ng greenhouse siguro. O hindi ko nadala dito. Nandun siguro sa loob ng greenhouse. Wala rito. Tingnan natin sa loob ng greenhouse. Baka nandun nga siya. Tingnan natin kasi ganda ng sikat ng araw eh. Snow lang siya pero ang ganda ng sikat ng araw. Nag-snow to kagabi. Kaya gagawin natin, subukan natin magtanim sa loob ng greenhouse kasi hindi na siya masyadong ano, malamig. Sa labas ano na siya, pag araw ngayon tulad ngayon, ang temperature ngayon sa labas ano siya positive 10, positive 10 na siya. So dito mainit kasi masikat yung araw eh. So pagka kasi maganda yung sikat ng araw, mainit dito sa loob. At saka kagabi kasi ilang gabi na hindi nagpupurosan yung yelo, ay hindi na yung tubig, hindi ko sabihin. Ito kasi hindi na siya nagpurosan ng umaga eh. Dati nagpupurosan pa yan eh, pero hindi na nagpurosan itong umaga. Ilang umaga nang hindi nagpupurosan, so okay na, pwede na siguro. Ito, ayun, 26 degrees. Has dito mas mataas kasi yung sikat ng araw eh. Ito tinatamaan ng araw. Yung isa ayan 31 degrees. So pwede na siguro. So lagyan natin ng trench. So yung plastic na yun tatanggalin natin. Tapos subukan natin. Ito nga pala yung hinahanap ko kanina doon sa loob ng greenhouse. Ito pala ko nadala ko doon. Wala ko pala rito. Ayan. Ano ba to? Turnips green. Paano ito pang turnips to turnips. So subukan natin magtanim. So yun, nagagawin natin ngayon magtanim. Kaya tatanggalin ko na siguro itong mga plastic, tapos maglalagay tayo ng trench. Paglalagay na imamanual na lang natin. Meron tayong seeder dito, ito seeder ito ito, ayan, ilalagay yung seeds dyan sa loob niyan, tapos hahatakin mo lang siya, itutulak mo lang, magsisid na siya ng pusa. Pero siguro hindi ko nagagamitin to, kamay na lang, mamanulin ko na lang kasi mabilis lang naman, tsaka ito lang naman. So mamanulin ko na lang siya. So yun, gagawin na natin.
Ayan, okay na. Tapos na tayo nagtanim ng turnips dito sa apat na beds na to. Itong beds na to, ano siya, 100 feet yung haba. Isang beds ay 100 feet. Tapos siguro yung beds na to nasa 2 feet yung size ng beds, mga 2 feet. Nalagyan na rin natin ng drip irrigation para hindi tayo mahirapan. Ito yung drip irrigation nya. Ayan, so bawat beds mayroon na siya. Ayan siya, kompleto na. Mayroon na rin siyang tanim na turnips. So ngayon ay April 18. April 18, so mga 2 weeks bago mag-May dapat nag-germinate na siya. 7 days dapat nag-germinate na to eh. Gagawin natin, lalagyan natin ng tubig ng konti para mag-moist lang siya, para mag-germinate, para siya sumibol. Tapos hintayin na natin hanggang sa isang buwan pagka hindi siya mag-frozen sa loob kasi malamig pa sa labas eh. So sa labas makakibang snow kasi nagpo-frozen pa. Pero kasi maganda yung sikat ng araw. Pag araw maganda yung sikat ng araw, kaya dito sa loob ng greenhouse walang problema, mainit. Siguro dito kasi maganda yung sikat ng araw, nasa 20-30 degrees siguro. Tingnan natin. O yan siya. Yung temperature natin ngayon 37 degrees. So ang init, parang nasa Pinas. Dito sa kabila kasi dalawa yung kabilaan kasi yung sikat ng araw kasi dito nasa gilid pa. So 31 sa kabila. Pero kasi yung ano kasi natin, ano yung pahaba eh. Yung design ng greenhouse na to mali itong pahaba. Dapat pala pahalang siya. So pag gumawa tayo ng greenhouse, hindi pa ganitong pahaba kundi pahalang, para yung sikat ng araw makuha niya lahat ng sikat ng araw. Kasi ang sikat ng araw is nandoon lang siya, kaya ipahaba siya. So hindi maganda yung pagkakagawa ng design ng greenhouse kasi pahaba. Ulitin natin to. Ay, hindi na ulitin ba? Gagawa tayo ng panibago pero pahalang naman. Pero ganito rin. Hanap tayo ng magandang area. Gusto ko kasi 6 feet talaga yung ano, yung lalim niya. Kasi ito 6 feet to dati. Kaso nga may tubig na eh. Kaya naging 4 feet na lang. Pero gusto ko 6 feet para makuha natin yung ano, yung init ng ano, lupa, yung tinatawag nilang geothermal. Pero okay lang to, at least maaga tayo nakapagtanim ng turnips. April pa lang nakapagtanim na tayo sa labas kasi sobrang may snow pa. Ito yung sa labas niya, makikita nyo snow pa siya. Ayan o, kapal pa ng snow. Ayan, kabundok pa yung snow. Ayan, yung snow. Taas pa. Snow pa siya talaga. Ayan o, snow pa. Ayan yung ginawa natin na tool shed. Ayan siya, snow pa siya talaga. Diyan sa ano, field, mga 4 feet pa yung snow. So matagal-tagal pa yung bago malusaw. Siguro May pa bago malusaw. Mga second week ng May pa bago malusaw itong snow na to. Kasi sobrang may snow pa talaga. Ayan. Ito yung greenhouse natin. Sobrang hindi na ako nag-plow kasi baka itong huli na itong snow na to. Yung patak ng snow ng nakarang araw, baka huli na yun. Kaya hindi na ako nag-plow. Hayaan ko nang malusaw dito sa lupa to. Okay, hayaan ko na siya. Ayan yung ano natin, tool shed natin na ginawa. Tapos na rin. Medyo tapos na kasi nabubungan na siya. Kulang lang, ilalagyan na lang ng itong wind barrier na to. Itong kulay itim na to kasi waterproof to, parang spalto. So ito yung nagulungan ko ng naplaw ko ng ano,
tractor nasira. Ay. Ayun. Talagang kapal pa ng snow talaga. April 18. Kapal pa ng snow. Pero good news, nakapagtayo tayo ng greenhouse ng mas maaga. Yun lang, sa gabi baka mag-frozen pagka yung nag-sprout na siya tapos napabayaan na frozen sa loob. Isang gabing frozen lang, patay na eh. Pero yung tinanim natin, resistant daw yan sa lamig. So kung mapofrozen tapos basta wag mo lang daw basain, mabubuhay siya ulit kasi resistant siya. Wag lang siyang mapapatungan ng snow. So tignan natin kung totoo yung sinasabi nila kasi first time natin gawin. So hanggang dito na lang ulit. Ayan pala yung dalawang disco. Apat yan eh. Kaso nga lang nasunog yung bahay nila, dalawa lang yung nakawala. Tapos namatay yung 16 na kambing natin. Sayang, 16 na sila, dumadami na.